Alam niyo po ba mga kababayan, itong si Dilima, biglang umurong ang tinggil nito. Bakit kaya umurong? Yan ang pag-uusapan natin. At bago yan, siyempre ay nais ko po munang ipaabot ang aking mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Ayan. At sana manawari ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan, ligtas sa anumang uri ng sakit, at kahit na anumang mga problema sa buhay, bagkus ang darating sa inyo ay swerteng walang katapusan. Ayan po, at yan po ang naman talaga ang lagi kong ipinagdarasal sa ating Panginoon, na sana dumating na yung lagi ko sinasabi rito na swerte para sa inyo. At ayun na nga po mga kababayan, dahil nga po dito sa dinismiss nga po yung impeachment ni Sara Duterte ng Supreme Court, ay ang dami pong nagbida-bida, ang dami pong nagmamarnong. Isa na nga po itong si Dilima. At akala mo napakatalino. At ang sinasabi niya sa Supreme Court, one-sided lang daw ang Supreme Court. Tapos ngayon, may nakapagsabi sa kanya na mag-sorry ka dahil pwede kang madisbar dyan sa sinabi mong yan. Ayan. Kaya nga nung nag-advise sa kanya gano'n na mag-sorry na lang, nag-sorry. Sorry po doon sa nasabi ko na one-sided ang Supreme Court. Ayan. Kasi talagang madidispar. Kaya nga nung may nagsabing ganyan, ay biglang umurong ang tinggil nitong si Dilima. Na samantalang sana yan ay gumagapang-gapang na naman sana yung tinggil niyan na naghahanap na naman ng saba. Biglang umurong. Paano na? Ngayon, hindi lamang po yan. Hindi lamang po yan ang nagbida-bida. At marami po, kagaya lang po itong si Kiko na matching na ito. Hoy Kiko, huwag ka nang magtalitalinuhan. Kung hindi ko pa alam, isa ka ring bugok. Naging abogado ka na kung hindi ka pinaaral ni Sharon Cunita, hindi ka naging abogado. At magmula nung naging abogado ka, ni isang kaso wala kang hinawakan. Kaya huwag kang magbida-bida. Huwag kang magtalitalinuhan dahil alam ng tao kung gaano ka kabugok. Ayan. Ikaw rin na Soto. Soto. Para ka lang kuto Isa ka rin bida-bida na pag-aaralan. Bakit? Nagtatalitalinuhan din itong bugok na ito. 15 Supreme Court judges ang bumoto para sa dismissal ng hinain na impeachment dito kay Sara Duterte nitong mga bugok din na mga kongresistang ito. Huwag kayong mga kaibigan huwag nyo nang pansinin kung bakit ganito ang suot na itong ganito ang mga daliri ko. Kasi ito ay may mga kahulugan yan. Itong dalawang pula na ito, at saka dito dalawang pula rin, at saka isa dito na asol at isa rin dito na asol, isang green at saka isang green. Ayan. So huwag nyong papansinin yan mga kababayan. Dahil ipinapakita ko lang dito na baka kasi alam ko na mga kawatan itong mga ito. Baka gusto nyo itong mga kawatan, mga kongresistang ito sa mga senador na nagdudunong-dunungan na isa rin mga kawatan, pumunta kayo dito sa akin, bigyan ko kayo. Yung buong kikitain ninyo sa buong termino ninyo sa Kongreso at saka sa Senado, bibigyan ko kayo ng ganito para makapagpagawa kayo nitong mga ito. Dito lang sa isa na ito, kaya ka ng bayaran ng buhay mo. Mga buwisit kayo na mga hayop kayo.
Mga sino ba kayo? Mga hampas lupa kayo. Ha? Kayong mga senador ng mga ulol at mga kongresistang mga patay gutom, dito na lang kayo yumaman nung pumasok na kayo dyan sa politika. Kung hindi ko pa alam, naglilimahid kayo sa kahirapan. Ha? Mga buisit kayo. Pumunta kayo dito, sasalaksakan ko kayo ng kamuting dilaw para hindi na kayo magnakaw ng mga hayop kayo. Ang yayabang nyo. Ikaw, Soto. Abi, pag-aaralan daw. Yung naging desisyon ng Supreme Court, Supreme Court na yan. Soto, Koto. Anong pag-aaralan mo dyan na tanga ka? Bakit? Abogado ka ba? Hindi ka nga nakapagtapos ng school mo? Baka mamaya, ha, Soto? Baka mamaya, yung ganyan mo, nakala mo kung sino ka, baka masilip ng Supreme Court yung itinatago mo, ha? Baka masilip yan, ha? Pinapaalalahanan lang kita. Baka mamaya, pagdudong-dudungan mo, masilip yung kaso mo, kaso ninyo, ha? Na may buhay na involved dyan. Huwag na. Tigilan mo na. Ikaw itong Kiko Pangilinan na ito, isang taho ang laman ng tuktok nito, nagdudunong-dunungan din. Ano bang alam mo, Kiko? Ang alam mo, yan, dagat! Wow! Dagat! Yan ang alam mo, hayop ka. Tapos kumain ka pa ng ipot ng manok para lang ibuto ka ng tao. Hindi na kayo nahiya. Supreme Court na yan eh. Ha? Ay kung hindi ba naman kayo nuknukan ng katangahan at kabubuhan, parang hindi ninyo alam ang rules ng impeachment. Ang impeachment, hindi po ba, kung hindi pa ninyo alam ng mga bugok kayo, magpakamatay na lang kayo. Isang bisis lang ang impeachment sa isang taon, hindi ba? Iyan ba naman, kailangan pa bang i-memorize yan? O anong ginawa nyo? 4 na impeachment ang ihinain ninyo. Di mga bobo kayo. Tapos ngayon, magdudurong-durungan kayo. Ikaw, isa ka ring lakson ka. Lalo itong Soto na ito. Ano ba ito? Hindi naman nakatapos ito. Ano yan? Hindi itbulaga ito. Dagago ka. Baka latiguhin ka. Ha? Dahan-dahan ka. Baka nako, masyadong mabigat lang kasi sa liig yung kwintas ko. Pag iyon, yung kwintas ko na yon, pag yun ang pinanglatigo ko sa iyo, sisiguraduhin ko sa iyo, hindi ka nahihinga. Buisit kaya. Nagdudurong-durungan kaya tingnan nyo. Itong si Dilima. Umurong ang tinggil. Oh. Ay, sus, Mariusep. Kasi, mga kwan kayo, mga tarantado kayo, mga nagdudurong-durungan, mga tanga naman kayo. Tingnan nyo. Mas marunong pa kayo dito sa 15 Supreme Court judges. Hoy. Ikaw rin ba, Makino? Na NPA ka, tigil-tigilan mo ng kwan, baka sungal-ngalin ko yung bungo mo. Ha? Huwag kayong nagmamalinis dahil unang-una, alam naming mga Pilipino, yang katarantaduhan ninyo kung paano kayo magnakaw sa kabanang bayan. At least kung nagdi-display man ako ng ganito, sa daliri ko, sa braso ko, at lalo nitong relo, ha? Sabagay, hindi nyo kayang bumili nito kahit na ang kulimbatin nyo na lahat ng buong
buong pera ng Pilipinas, hindi nyo kayang bumili ng relo na ito. Ha? Hanggang Rolex lang kayo. Pero Rolex, sabay, mayroon din kwan dyan. 10 milyon ang Rolex. Pero, hanggang Rolex lang kayo. Tingnan si Kimbo. Palibasa, hindi nakakatikim magsuot ng mga mamahalin yan. Aba, ay nung ang daming kinulimbat sa Kongreso ba? Hermes, Gucci, Rolex. Yan. Nagpan talaga. In-enjoy talaga niya yung mga binayad ni Tambaloslos sa kanila. Ngayon, ito pa yung isang pakita ko. At least kung magkuhan man ako, magsuot man kayo ganito, wala kayong may pipinta sa akin. Unang-una, hindi ako naging politiko. Dito lang, kahit na kayong buong mga kawatan kayo, kayang-kaya na kayong bayaran itong mga kwintas ko yan, mga nandyan na mga kwintas ko. Kahit buhay ninyo, kayang bayaran na itong mga kwintas ko dito. Hindi ko pa nga naipapagawa yung iba. How much more kung hindi pa nga nakakaubos ito ng pan ng 3 kamuting dilaw Yan lahat ng mga nandyan ay pinagawa ko. Itong mga ito, hindi pa umubos ng 3 kwanto ng kamuting dilaw. Ngayon pumunta kayo rito para huwag na lang kayo magnakaw, salaksakan ko na lang kayo ng kamuting dilaw. Kasi mga hampas lupa kayo. Kaya hindi na ginagalang itong mga animal na ito. Nung araw, sinabi ko na ito, yung politiko nung araw, naku po, talagang karespi-respito. Grabe ang pagrespeto ng tao pagka-politiko, mayor ka lang, barangay chairman ka, nung araw, nire-respeto yan, walang kaduda-duda ang pagrespeto ng tao dyan sa mga yan. Pero ngayon, magmula sa kongresista hanggang senador, kamura-mura. Mga buwa ka kasi nang ina kayo. Isa pa ito, tingnan nyo. Yung 150 million na ibinayad ni Tambaloslos para pumirma lang doon sa impeachment ni Sara Duterte. Ito ba? May karapatan ba itong itsurang ito? Na, itong klaseng tao na ito, tingnan nyo, parang dinaanan ng buhawi ang bunganga nito, sira na rin ang bunganga. Ayan ngiwi na ang putang ina. Ayan, tao pa ba yan? Nagbamarunong-marunungan din yung hayop na ito. Yan. Ay, bullshit na yan. Imaginin mo pirma lang niya na 150 million na sa impeachment. Ito ang mga porsigido, itong mga ito. Hoy, makinig ka sa akin na gunggong ka. Serdan niya ba ito? Salaksakan ko kayo ng kamuting dilaw yung bunganga mo para lalong mangiwi. Bullshit na to. Tingnan nyo nga kung tao pa ba yan? O hayop. Di ba? Para namang hindi tao yan isa pa. Tao pa ba itsura ng gagong yan? Tingnan nyo. Ayan. Tingnan nyo ano masasabi nyo? Kung halimbawa ganito ang itsura ko, yan, tapos malalaman nyo 150 million ang pirma pala nito para ma-impeach si Sara, ay hindi ba masusuka kayo? Ay, tingnan mo, ang laki ng tama. Bullshit na yan. Naggagaling-galingan din tong animal na ito. Akala mo, ano bang pinag-aralan mong hayop ka? Tapos ko questionin mo yung desisyon ng Supreme Court na hayop ka. Ayan. Ano ipagmamalaki mong hayop ka, yang ngiwi mo? Bullshit ka. Tingnan nyo yung itsura. Malaman nyo yan, idikit ko. Tingnan nyo nga. Ang sarap magpakain sa buhaya ito. Tingnan nyo nga ito.
nagdudunong-dunungan itong mga animal. Sige, dyan kayo, namnamin ninyo ang pagiging nito, bangag nito. Nagkangiwi-ngiwi doon sa 150 million. Buisit kayo. Naggagaling-galingan. 15 Supreme Court judge yang mga gumawa ng desisyon na ibasura dahil sa katangahan ninyo. Yang impeachment na yan, kung hindi ba naman kayo tangat isa't kalahating maraming katangahan, imagine mo 4 na impeachment ang ihain ninyo. Wala. Magkasunod-sunod ay, kung hindi nyo pala alam yung batas na yan, ay putang ina ninyo. Lumayas kayo dyan. Kasi wala kayong alam. Itong NPA na itong hayop na ito, naku, pagka tumama sa nguso mo itong itong kamao ko, ay nako, lalong mawawarat yung bibig mo na yan. Kaya yabang nyo. Sa akin nga kayo magyabang, aber? Ito mga kaibigan, itong klase nito, kung hindi pa naging congressman yan, putya, ultimong yung double dead, may double dead na kalabaw, kinuha niya pati yung bituka ng double dead na kalabaw, nilapa niya. Hampas lupa, patay gutom yan. Tapos, siya ngayon ang madaldal. Kasama ni Dilima. May nagsabi sa kanya na pwedeng tanggalin yung kanyang lisensya bilang abogada, abay biglang umurong yung tinggil pumunta sa kanyang lalamunan. Pag-ako na pa naman yan, pagiwang-giwang na, naghahanap na ng titi, ay saba. Nagbabalak na naman na mga target ng saba. Kasi, gumigiwang-giwang na yung tinggil niyan. Biglang urong, kasi nagmamagaling. Ang tarantadon to. Ayan. Anong itsura nitong taong to? Anong itsura? Ayan. Tingnan nyo nga. Tapos yan ang congressman ninyo. Yan ay binoto nyo. Taga saan ba itong hayop na ito? Puta, sasalaksakan ko ito ng kamao ko. Pag ito, tumama sa ganyan. Pag tumama yan dito sa bunganga yan, sigurado ako na mapupunta yung ngiwi niya doon sa batok niyan. Tingnan ito si Ekwan. Itong Soto at saka itong Kiko na naggagaling-galingan, itong dalawang bullshit na ito. Ikaw, Kiko, hinahamon kita, pero hindi kita hinahamon para makipagsuntukan o makipagpatayan sa akin kasi alam ko hindi kayo papatol sa patayan. Kasi alam ko mga duwag kayo. Hahamunin na lang kita ng walang basa-basa sa buong 1987 Constitution. Walang basa-basa. Okay? Hinahamon kita. At sa buong, buo yan buong 1987 Constitution. Habang nagsasalita ako, sundan mo yung sinasabi ko hanggang sa matapos akong magsalita. Diyan sa buong 1987 Constitution. Maging kama, maging period, sasabihin ko.
Tapos, pagkatapos niyan, ikaw naman. Ako naman ngayon ang titingin doon sa bawat sasabihin mo. Sisiguraduhin ko sa iyo, ha? Wala ni isa dyan ang memorize mo kasi nga bubo ka, Kiko Pangilinan. Wala ni isa dyan. Kung hindi mo pababasahin yan, kung ano dyan na paragraph o ano pa dyan, mga section na yan, wala kang alam. Yan ang pustahan natin. Ngayon, kaya lang ito, hindi ko lang alam kung papayag si Sharon Cunita na iposta nila yung buong kayamanan nito. Kung ito lang si Kiko Pangilinan, wala ito. Dugyot ito. Walang asset ito. Wala ni siya anumang pira ito. Asa lang yan dyan. Pero ewan ko kung pwede bang hamunin ko ito ng pustahan na ilatag niya yung kayamanan ni Sharon. Pero palagay ko hindi papayag si Sharon. So anong pwedeng pamusta nitong Kiko sa akin kung sakali? Wala hampas lupa ito. Ha? Hindi, ko na lang. Kaya, pag hindi ko kayang sabihin yung buong 1987 Constitution, ganito na lang. Pugutan mo ako ng ulo. Pipirmahan ko yan. Pero pagka nabasa ko lahat, maging period, kama at kung ano pa, space, aba ay pag nagawa ko yun, ikaw ang pupugutan ko. Ano? Yan na lang ay deal natin. Kasi ayaw nyo naman lumaban ng patayan sa akin eh. Sure ako eh. Ikaw rin, Tito Soto, na bugok ka, ha? Nagmamarunong ka, 15 na Supreme Court judge itong nagdesisyon. Tapos hindi ka tanggap-tanggap. Anong ihihiring mong animal ka? Sinabi nga ng Supreme Court na dismiss yan, na hindi nga kinuha niyan dahil labag sa batas yung napakaraming bisis kayong mag-file. Tapos ngayon sabihin mo, ituloy ang hearing. Ikaw rin, Bam Aquino, na bubo ka? Ha? Yumaman lang kayo ng mga putang ina nyo sa pagnanakaw din dyan. Hayop kayo. Lahat naman kayo eh. Mayroon ba matino dyan? Puta, lahat yan magnanakaw yan. Sos! Paano nyo ipaliwanag sa akin yung 100 million? Bawat senador, ha? Bawat senador. Tapos, yearly po yan, yearly. Bawat taon yan, 100 million. Ito yung buwanan. Monthly ito. Dating 1.2 million, buwan-buwan yan. Ngayon, 2 million na, buwan-buwan. Allowance lang po yan. Tapos, ang sweldo, 270 up to 300,000 monthly. Tingnan nyo pagkalalaki ng mga, hindi ba pangungulimbat yan? Yung 100 million na, tsaka yung 2 million na monthly ninyo na allowance ko, no? Ha? Hindi ba pangungulimbat yan? So lahat kayo, mga kawatan ng mga animal kayo. Ang kakapal ng pagmumukha ninyo. Sige nga, computein ninyo, mga senador, maging kayo mga kongresista, computein nyo nga kung magkano ang, sige nga, magkano ba ang expected ninyong makukulimbat nyo sa buong termino ninyo? 6 na taon ba ang senador o 3 taon? 6 yata, 6 na taon. 6 ba or 3? Depende kahit na ano. Kung 3 taon man kayo o 6 na taon kayo dyan na mauupo bilang senador, computein nyo nga yung magiging kulimbat nyo na, yung makukulimbat nyo na sa buong termino ninyo. Tapos,
makipag-usap kayo sa akin, babayaran ko na lang. Instant. At least hindi na kayo mag-aantay pa ng matapos yung termino ninyo. Ngayon pa lang babayaran ko na yung buong termino ninyo. Maging itong congressman. Mga congressman. Sige nga. I-submit ninyo sa akin yung expected ninyong makukulimbat ninyo sa buong termino ninyo. Sige, babayaran ko lang kayo. At least sigurado na yan. Lumayos lang kayo dyan. Kasi kayo talaga nagpapahirap sa taong bayan, mga hayop kayo. Sige, taas ang kamay o di kaya, pwede kayo mag-email sa akin. Pwede nyo akong tawagan. Ha? Babayaran ko na lang kayo. Ayaw pa ninyo yan. Pero ito, itong animal na ito, ang pangbabayad ko dito, sapak sa nguso, gusto kong paabutin yung ngiwi niya dito sa batok niyan. Ito ang babayaran ko, itong animal na ito. Akala mo nagmamarunong din? Yung mga NPA itong mga animal na ito, pinagpapatay nga namin yung mga NPA dito sa Mindoro dati. Tingnan nyo. Bullshit kayo. Tinudas namin lahat yung mga NPA rito sa Mindoro. Ngayon, may NPA pa ba? Wala na. Tumapak kayo dito sa amin, nakarni kayo. Tapos itong bullshit na ito, tingnan mo yung tsura. Nagmamarunong. Ikaw rin dilima. Ha? Wala nang ang gata yung singit mo, pinipilit mo na ngayon tuloy, ewan ko kung ako kan pa yan. Umurong na hanggang lalamunan mo yung tinggil mo na yun. Paano mo pa mapapalabas yan? Buisit ka. Ang kakapal ng pagmumukha ninyo, mga animal ka. Akala mo, kahit na-dismiss ang kaso mo, hayop ka. Sa utak ng mamamayang Pilipino, isa ka pa rin sangkot pa rin ikaw sa drug doon sa Muntinlupa. Sus, kaya itong mga immoral na itong mga taong to, ewan ko, sa totoo lang mga kababayan mo, hindi naman tatalab kahit anong pang-i-insultong gawin mo rito sa mga hayop na ito. Ang kakapal na nga ng mukha eh. Lahat ng inoper ko, walang pumapatos. Bakit kaya? Ha? Bakit hindi ninyo subukan napatusin itong ino-offer ko sa inyo para magkaalaman tayo? Uulitin ko, kayong mga bugok at kawatan ng mga senador at mga congressman, sabihin nyo sa akin kung magkano yung buong makukulimbat ninyo sa loob ng termino ninyo at ngayon din babayaran ko kayo. Ganun lang kasimple. Ha? Ang kapal ng pagmumukha ninyo. Tingnan mo ito, ang pangit-pangit ng mga congressman na ito. Tapos ibinoto ninyo. Taga saan ba ito? Abay, wala na kayong kung taga saan man ito, wala palang delikadisa yung mga bumoto rito. Kapangit ay mukhang alien, oh. Mukhang baboy na di ko maintindihan. Tingnan nyo ang buhok. Ha? Nakatagilid na. Sinatsat dito sa kabila, tapos ibinaling dito sa kabila. Ang naging resulta, lumabas yung pagkangiwi mo. Buisit ka. Sabi ko nga po, hindi ko po ugali ang mga insulto. Pero kung ganito namang kabobo itong mga animal na ito, napakasarap insultuhin itong mga hayop na itong mga... Sabi ko nga po, hindi na karisperespeto ngayon. Lahat ng politiko, hindi na karisperespeto.
wala nang nagre-respeto sa inyo, mga buwaka ng ina nyo, kasi kamura-mura na kayong mga hinayupak kayo. Anyway, Soto, tumigil-tigil na yung bunganga mo dahil baka sungal-ngaling ko yung bunganga mo. Ikaw, Kiko, tigil-tigilan mo na rin yung bunganga mo, ha? Baka sasalaksakan ko yan ng kamuting dilaw. Or salaksakan ko yan ng ipot ng manok. Kagaya nung, di ba nung nangangampanya, binalot mo pa sa dahon ng saging yung ipot ng manok at nilamon mo. Ganyan kayo mga putang ina ninyo. O, tingnan mo si Abalos. Nanalo ba si Abalos? Hindi yata. Imagine mo kung di may mga kaltog ang ulo, pupunta sa palengke, lalapain yung buong isda. Nahilaw? Ikaw, George Garcia, inuulit ko, ha? Kumain ka na ng kumain ng marami para tumangkad ka. Dahil pag nakita kita, didikdiking kita para lalo kang maging unano na hayop ka, isa ka rin. Buwa ka ng ina ninyong lahat. Anyway, bago ako mapasarap, ay sa lahat po ng mga subscriber ko, ingat po kayo palagi. At pasensya na po kayo kung ito ay nagyayabang ako. At gusto ko lang yabangan itong mga kawatan, lalo na itong mga vlogger na mga walang ginawa kundi mang scam. Walang ginawa kundi murahin si Sara Duterte. Ay si Maharlika. Mga scammer naman kayo. Hindi nga kayo nagbibihis. Yung mga damit ninyo, ang babantot, ang sasagwa pa ng mga itsura ninyo para kayong magaling, para kayong hinukay sa imburnal na mga hayop kayo. Tapos, ang kapal ng mukha ninyo, nahaharap kayo sa kamera na ang bantot-bantot ninyo. Lalo na itong si Ulikba, si Butanding, at kayong MJ na puro tawag ito kung ano-ano yung foundation na ginawa para makapang scam ang putang ina. Ayan. Ayan. Tingnan niyo itsura. Tao pa ba yan? Or alien? Ay, sos. Yan ang sinasabi ko. Darating ang araw, pakikinabangin ko ito. Pakikinabangan ko. Ang tanong lang, baka tanggihan ng mga buhaya ko yan. Yun ang malaking katanungan. Ito pa naman mga buhaya ko dito sa basement ko. Dito sa basement ko mismo, namimili ng lalapain. Kung bobo, kagaya halimbawa kay Kiko, sigurado naman kay Kiko na yan. Kukunin lang nila, papatayin lang nila sa pamamagitan ng pagkagat sa liig niyan. Pero yung lalapain nila, hindi. Sigurado ako ayawan ng buhaya ko yan kasi bobo. Ayaw ng buhaya kong maglapa ng bobo. Ito kay Soto, na nakala mo napakalinis. Ha? Huwag kang pakakasiguro, Soto, ha? Baka buhayin ng Supreme Court yung kaso mo. Paalala ko lang sa iyo yan. Huwag kang bida-bida. Ha? Baka sungalang-ngaling ko rin yung bunganga mo. Kaya yabang kasi ninyo. Katatanda nun na, ha? Ayaw pa ninyong maglubay, kadami-dami nyo na nakulimbat na pira sa pagiging politiko ninyo, ayan, nandyan na naman kayo mga buwaka ng ina nyo. Ewan ko lang. Ang
ilalagay ko rito, kasi itong buhaya ko, sinabi ko, hindi lumalapa ito ng mga bubo. Pero aywan ko lang, itong isang division ko ito, ilalagay ko rito yung 5 python na mega python. Sisiguraduhin ko itong mga sawa ko rito, ililipat dito, na hahatiin ko itong space na ito. Yun ang gustong-gusto namang lunukin, yung mga bubo. So, python ang lulunok sa inyong mga baka ng ina ninyo. Maraming salamat po, at sa lahat ng mga subscriber ko, mahal na mahal ko po kayong lahat. Ayan.